Magandang araw ng Sabado mga kababayan, mga nanay and tatay, mga ate and kuya. Update ko lamang po kayo sa lagay ng ating panahon, September 14 po, 2024. Pero bago ho yan, huwag niyo po munang kalimutan i-like at i-subscribe po kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating channel. At pahit po ng notification bell, importante po yan para pag may upload po tayo ay agad-agad po kayong nanonotify po sa lagay po ng ating panahon. So mga kaibigan, eto nga pong si Typhoon Bibingka ay tuloy na pong nakalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kagabi po ng Biyernes, parang ito'y pumasok lamang po sa PAR pero lumabas din po mga kaibigan. So ngayon po ay ang pinapalakas na lang po niya, nagbibigay po ng sama ng panahon ay ito pong hanging habagat. Yung extension po o yung trap po ng hangin itong si Bagyong Bibingka na nasa labas ng PAR, no, na Ferdi po yan, no, na pag nasa loob ng bansa natin Ferdi, pag nasa labas po international name ay Bibingka para hindi po kayong malito. Pinapalakas niya po, no, ini-enhance niya po yung hanging habagat na siya naman po nagbibigay ng sama ng panahon sa ilang bahagi po ng ating bansa ngayong umaga po, ngayong araw po ng Sabado. Ang lokasyon na lamang po nitong si Typhoon Bibingka mga kaibigan ay medyo malayo na po, no, nasa 1,530 kilometers east of northeast of extreme northern Luzon po mga kaibigan. At ang hangin niya po bahagya na lamang pong humina sa 85 kilometers per hour na may bugso mong pumapalo sa 105 kilometers per hour pa northwestward po ang kilos na medyo mabilis po ito, nasa 35 kilometers per hour. Mga kaibigan, bago natin bantayan at alamin kung may kasunod nga ba na panibagong bagyo, nasa pagtatala ng Pag-asa within 2 weeks po, no, meron pong papasok na panibagong bagyo. Malaki ang tsansa na pumasok ang bagong bagyo kasunod nga po nitong si Bagyong Bibingka or Bagyong Ferdi. So bago ho yun, alamin muna natin ang forecast weather condition natin ngayong araw po ng Sabado. Sa area po ng Mimaropa, Western Visayas, Sorsogon, Masbate at Negros Occidental, ang weather condition po sa mga lugar na yan mga kaibigan, makakaranas po tayo ng monsoon rains or ang ibig pong sabihin ay yung pabugso-bugso pong pag-uulan, no? Dahil pa rin po yan sa hanging habagat or southwest monsoon ay na-enhance po or pinapalakas po nitong si Typhoon Bibingka na nasa labas po ng ating bansa. So pinag-iingat po tayo, no, sa biglaang buhos ng pagbaha, no, at gayon din sa mga landslide prone area kung sakali po magkaroon ng bugso or malakas po na pag-ulan, lalo na po sa hapon po at sa gabi mga kaibigan. Dito naman po sa area po ng Negros Island region at the rest po ng Bicol region, makakaranas din po yan ng bugso-bugsong pag-uulan, no, or occasional rains dahil pa rin po yan sa banta nga po ng southwest monsoon or hanging habagat. Yung mga lugar po na yan, especially pag yung mababa yung lugar dyan, ang bilis pong magkaroon ng biglaang buhos ng pagbabaha, no? Ibig sabihin yung pagbabaha po sa lugar natin, umiwas na lamang tayo sa mga mababang lugar. Umiwas din tayo sa mga landslide prone area at especially yung mga mountainous area sa banta po ng landslide. Dito naman mga kaibigan sa Metro Manila, sa Mindanao, Calabarzon at the rest po ng Visayas, maulap po na kalangitan ang ating maaasahan, no? Ngayong umaga, pagdating sa hapon, lalo na po sa gabi, mga isolated light rains po and heavy rainfalls naman, no? So maging handa tayo dahil pa rin po yan sa banta po nitong southwest monsoon. So pinag-iingat yung mababang lugar po sa Metro Manila dahil kahapon nga po, kung natatandaan po ninyo, biglang bugso ang napakalakas po na pag-ulan na tumagal po ng 30 to 1 hour po, no? Kita naman natin talagang nagkaroon ng biglaang pagbabaha, especially sa lugar po ng Pasig City mga kaibigan, no? Yung mabababang lugar na hindi binabaha, nagugulat na lang tayo. Ilang oras lang o isang oras lamang po na patuloy na malakas sa pag-uulan, biglaan na po may pagbabaha. Kasi nga naman po, yung mga basura, lagi po nakabara sa mga kanal, natatapalan po yung tubig kaya hindi po nakakadaloy ng maayos. So maging responsable na lamang po tayo sa ating mga lugar para din hindi nagkakaroon ng biglaang pagbabaha po. Ang ilang bahagi naman po ng ating Luzon mga kaibigan ay patuloy pa rin po makakaranas ng maulap na kalangitan, especially po sa may bandang hapon at sa gabi naman mahina hanggang sa malakas na pag-ulan ng posibleng asahan dahil naman po or dahil pa rin dito sa trap po ng Typhoon Bibingka mga kaibigan. So mga kaibigan, alamin natin, no, ito pong si Typhoon Bibingka
ay lalakas po ang kanyang hangin. Ngayon po kasi 85 kilometers per hour siya. Pagdating po mga kaibigan ng Sabado po, take note po ng hapon, no, 110 kilometers per hour yung magiging lakas po ng kanyang hangin. So kapag lumakas yung hangin po nitong si Typhoon Bibingka, lalakas din po yung hangin habagat, no, na nagpapaulan sa ilang bahagi ng ating bansa. So wag po kayong magtaka kung bakit may umuulan pa rin sa mga lugar natin kahit nasa labas na yung par, dahil po yung sa hangin habagat na pinapalakas nga po or ine-enhance nitong si Typhoon Bibingka, no, na nasa labas ng ating bansa. Yung trap po ng kanyang hangin kahit malayo siya, ang laki po ng sakop na natatamaan po ng hangin. Dito naman po sa bandang linggo naman po, sa madaling araw po ng linggo, lalakas pa rin po yung hangin itong si Typhoon Bibingka sa 130 kilometers per hour, no. Ibig sabihin, ganun din, lalakas yung hangin habagat. So maging handa na lamang tayo mga kaibigan, no. Dahil nga po, eto nga pong sinasabi natin na Typhoon Bibingka ay posibleng mag-attract ng sama ng panahon o mga cloud cluster kapag lalong lumakas. At ipag-pray natin na ito'y tuluyan lumayo sa ating lugar, no, hindi na makita ng ating radar. Ibig sabihin nun, wala na yung direktang epekto. Ngayon mga kaibigan, umiwas na lamang tayo kung tayo lalabas sa hapon at sa gabi. Ugaliin po natin magdala ng payong, jacket, kapote, panlaban huyan sa mga biglaang pag-uulan. So mga kaibigan, yung sinasabi ko po na posible o mataas ang tsansa na magkaroon ng panibagong bagyo sa week 1 natin. Ito po yung petsa, no, September 13 to 19 po. Malaki po ang tsansa na may pumasok po na isa o dalawang bagyo na naman po mga kaibigan. So ayon na rin po yan sa pagtatala ng pag-asa. Sa week 2, malaki din ang tsansa magkaroon ng bagyo, no, by September 20 to 26 sa pagitan po ng mga araw na yan. So maging handa na lamang po tayo mga kaibigan. Kasi nga naman ang ating mga kababayan, kung kailan po may malakas na bagyo, doon lang tayo nag-aayos, no? Doon lang tayo naghahanda. So ano ba yung mga paghahanda na atin dapat gawin? Maglinis po tayo ng ating kapaligiran, especially mga plastic, yung mga basura na bumabara sa mga kanal, kasi yung pagbabaha po talaga ang ating kinakabahala at kinakatakot dyan. Sa landslide naman po, umiwas na lamang po tayo sa matataas na lugar, at yung mga pagpuputol ng mga puno, kahit maliliit na puno, iwasan po natin dahil yun po yung humihigop ng tubig, no? Para hindi rin po maiwasan o para maiwasan din po ang landslide. Mga kaibigan, may kaganapan po ulit tayo mamaya. So pakiusap lamang, huwag nyo kalimutan i-like and subscribe ang ating channel at pahit po ng notification bell. Maraming salamat at magandang araw po ng Sabado sa inyong lahat.